Nananawagan ng ilang katutubo, magsasaka at mangingisda mula sa Kasiguran Aurora na itigil ang konstruksyon ng Aurora Pacific Economic and Freeport Zone o APECO sa kanilang lugar. Daan-daan ang mawawalan ng tirahan at hanap buhay kapag natuloy daw ang proyektong ito. Balitang ka din ni Sherry Ann Torres. Mainit na sinalubong sa Ateneo de Manila University ang ilang katutubong dumagat, magsasaka at mangingisdang naglakad mula Kasiguran Aurora. Pinapanawagan ng grupong matigil na ang konstruksyon ng Aurora Pacific Economic and Freeport Zone o APECO. Likas po ng kabundukan na pwede naming makaing mga katutubo. Tinataniman po nila ng kawayan tapos hindi na kami pwedeng makapasok doon kung meron na silang mga tanim doon. Halos 13 hectares daw ng lupang sakahan sa Kasiguran ang sakop ng APECO na minanapa ng mga katutubo sa kanila mga ninuno. Giit nila, nilalabag ng Republic Act 183 o ang APECO Act ang Comprehensive Agrarian Reform Law pati na ang batas na nagbibigay proteksyon sa mga katutubo o indigenous people. 5 komunidad na may 600 na residente ng proyekto na mawawalan ng tirahan at hanap buhay pag nagkataon. Sa Esteves at Dibiat, ito po ay tinaguri ang prime agricultural land, irrigated land, rice granary po ng Kasiguran. At dito po kumukuha bigas ang Karatiga, lalawigan. Pero giit ni Senador Edgardo Angara na isa sa mga may akda na APECO project, mahalagang proyekto ang APECO. Kakaunti lang din daw ang madidisplay sa naturang proyekto. Binayaran na raw ang mga ito at nabigyan pa ng trabaho. Karamihan itong mga allegation are exaggerations, I believe. And the best way to prove that and disprove it is go down and see it on the ground. 17 araw na naglakad mula Kasiguran Aurora papunta dito sa Miriam College at sa Ateneo na rin itong mga dumagat farmers para humingi na nga ng tulong sa national government patungkol doon sa problema nila sa kanilang komunidad. 140 ang originally nag-march papunta dito sa Kamaynilaan pero ngayon nadagdagan pa raw ito. Tanghali dumating sa Ateneo si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle para personal na pakinggan ang kanilang mga hinaing. Hiling nila kay Tagle, tulungan silang makaharap si Pangulong Aquino. Napaiyak pa ang ilan sa kanila. Sariling lupa po namin yun, tapos gagawin po nilang ganun na lang kami. Ganun ba kami kaliit? Ganun ba nila kami hinahamak? Kahit naiintindihan ko po yung batas, naiintindihan ko po yung mga karapatan namin. Kaya po, mahalaga tulungan po ninyo kami. Talaga pong ang mga obispo ay naantig at nagsabi po na ang makakaya naming gawin ay aming pagsisikapang gawin para kayo ay matulungan. At ang inyo pong mga concerns, ang inyong mga alalahanin ay maipaabot hindi lamang po sa presidente, kundi sa mas malawakang ang ating pong mamamayang Pilipino. Sagot naman ng Malacanang, pinag-uusapan na ng gabinete ng Pangulo kung paano re-resolbahin ang APECO issue. The cabinet has been meeting on the concerns of the APECO fisher folk and farmers. They have studied the matter and they will be discussing some options. They have discussed some options which take into consideration the farmers' welfare. So it will be presented, these options will be presented to the President. Sherry Ann Torres, GMA News.